umaga sa lahat! Ito, magsisimula kami sa posisyong papel na kung saan tatalakay namin o magbibigay kami ng isang palaro o na maging parte kayo sa aming palaro. Bago tayo magsisimula, pwede nyo ba tignan ang kanya-kanyang mga upuan sa ilalim? Pwede po ba tumayo yung may papel? Sino yung mahawala ng upuan ng P na kulay yellow? P! Pwede po ba tapos i-press yung dito? Tapos yung O. Yung I. Yung S. Yung S. Kulay yellow. Yellow. Check nyo sa ilalim mo. Hindi ko yun sa ibang... Ilalim na upuan. Yung S. Ito, meron dito. Pwede po yung Y. So, sa paraan na ginamit namin, may ideya po ba kayo kung ano itatalakay namin? Meron! Ano itatalakay namin? Posisyon papel. Yung may mga paper lagay po. Upo ko lang. So, ang aming tatalakayin ay posisyong papel. Meron po ba kayong ideya kung ano ang posisyon? Wala. Posisyon? Wala kayong ideya? Meron. Pwede po ba? Ginoong Patrick. Pwede po ba ipahayag yung ideya mo kung ano yung posisyon? Ano yan? Yung posisyon po? Posisyon? Ang posisyon ay isang posisyon na kung saan binabahagi kung saan ka dapat ibahagi para sa akin na naman yan ang posisyon. Maraming salamat po. Ang posisyon papel ay isang opinyon na nagpapahayag sa isang particular na sitwasyon. Katulad lamang ng isang halimbawa sa droga, bibigyan mo ito ng opinyon kung sawayin ka ba o hindi. Yan po ang posisyong papel. Ang posisyong papel ay may tatlong guri. Pupunta na kami sa tatlong guri na itatalakay ni Garcia. Tatlong uri ng posisyong papel. Una, akademya. Pangalawa, politika. Pangatlo ay batas. Meron kaming palaro na kung sino ang maito ng balot, siya ang ay mag-groups pala tayo ng tatlo. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa.
dito, nakala dito, ako dito. Isa. Ay. Sino ba video? Sino ba video? Sinong represent sa group 1? Ako. Pwede po ba kayong mag-share po? Nasaan yung group 1? Group 2? Pangatlong grupo. Yes. Sino ka ba yun? Pili. Ang laro niyan ay kung ano ang laman kung ano ang laman ng balon, yan ay bubuuin nyo. At kung meron kayo idea kung anong laman yan, pwede na magbigay na sa inyong opinion. Kaya, yun na lang. Iba't-iba. Bibigyan kayo namin ng 2 oras. 2 minuto. 2 minuto. Ayos na dito. Marami po kayo i-plastic dito sa harap. Meron po kami dalawa lang po. Sinong nakakuha sa batas? Kami po. Mayroon ba kayong idea o ay opinion na maaari nyo may bahagi sa amin? Meron po, yes. Pwede mo ba yung ilahan dito sa harap? Sa harap. Batas. Kapag marinig ko sa ilang batas, ang unang nasa isipan ko ay yung mga taong na ibigay ng batas upang ating sundin o para tayo ay maging
batas, mga alituntunin, mga babala ng mga gobyerno para sa kasalukuyan. Tama. Meron akong idadagdag. Ang batas ay isang posisyong papel na maaari nating tukuyin sa isang legal na paraan. Isang legal na proseso na makapagbigay sa atin ng sarili nating kaalaman sa kung ano ang sitwasyon. So, dito naman sa akademya, sinong maaari mo bang mailali ko sa harapan? Magandang umaga sa lahat. Base sa akin, naiintindihan ko ano ang akademya is edukasyon. Kung sa English pa ito is academic. Yun lang po. Akademya, no? Sabi nga kay kanina na sa itong pag-aaral o paralan na isang adhikain para sa kaalaman natin. Dito din natin makakalap yung mga idea ng mga kung paano natin may bahagi sa iba yung mga sarili nating kaalaman. At dito naman tayo sa politika. Sinong pwede natin iba sa politika? Kahit anong idea lang na pwede natin. Wala. Wala. Tanong ko. Dito ko. Sa politika? Yeah. Ang politika ito ay mga uri ng mga uri ng isang partido o isang partido di kaya mga tao na namumuno sa atin, no? Kadalasan yung pag sinabi natin politiko, ito ay mga makapangyarihan sa ating syudad, sa lugar o isang maliit na komunidad. Kaya ito ay madalas nating sabi na ito ay congressman o di kaya presidente. So, at meron din sa posisyong papel, no? Merong apat na importante sa posisyong papel. Mga bahagi paglaban sa posisyong papel ito ay ang katotohanan, kalagahan, sanhi, at kahulugan. Maaari niyo bang basahin ang apat na importante sa posisyong papel? Katotohanan, kalagahan, sanhi, kahulugan. Ngayon, maaari na tayong mag-proceed sa susunod na hakbang. Susunod ay ang patakaran mga dapat isang alam para sa mabisang pangatwira. Sino ang makakawasa na una? Okay. Alamin at unawahin ang paksang ipagmamatuwid. Sino ang makakawasa na una? Dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Pangatlo, Sapat ang katwiran at katibayan makapagpapatunay. pangapat, Dapat may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapag-hintay. ang panguna, Mr. Berry. Siyaking makapagkakatiwalaan ang mga kailangan na katwid. Anong hindi mo naiintindihan sa binasa ninyo? Wala? Wala kayong naiintindihan nyo? Tingnan. Wala na?
simple lang naman ito eh. Alam niyo, natutuwain ang paksang pagmamatit, ang pagmamatit na kailangan mo maintindihan ang mabuti ang inyong paksa para mamatit yung mabuti. Dapat maging malinaw, maliwanag at ingat ang mamatinig. Kailan yung malinaw na kayong pagmamatinig nyo dahil hindi maintindihan ng mga tao na nakikinig sa inyo, di wala naman mag-usap. Hindi niya maiintindihan sapat na katuwiran at katibayan pagpapatunay. Kailangan niya na ebidensya sa inyong mga, inyong katuwiran sa inyong mga, kailangan ebidensya para matulungan inyo. Dapat may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katuwiran upang napapangikayan. Kaya relevant ang inyong mga katwiran kay masig makakabot mo dahil yung libre na inyong mga inyong ebidensya. Tiyaking makakatiwalaan ang mga inilahad na katwiran. Tiyaking nyo na true na makitiwalaan ang inyong mga inilahad na katwiran. Kasunod ay patakaran ng posisyong papel na itatalakay ni Binibining Antoinette Figueroa. Kami ay magtatawag ng isang representatibo na sa nakikita nyo, merong mga ganito dito. At pumunod kayo ng isa. Maaari ka ba tumayo? Ikaw ay ligtas. Ikaw ay ligtas. May nabulot ka ba? Martin? Hoy, Charles. Franz. May nabulot ka ba? Yes, madam. Ano yan? Maaari ka bang tumayo at pakibasa ang iyong nabulot? Ang aking nabunot ay ito. Humili ng paksang malapit sa inyong puso. Para sa'yo, may naiintindihan ka ba sa akin nasa bawat? Yes, meron po. Maaari ka bang pumunta sa harapan at sabihin ang iyong sarili? At ipahayag ang iyong kabuuan. Pumili ng paksang malapit sa inyong puso. Unang-una, sang-ayon ako dito sa nabunot kong papel
Kasi alam naman natin lahat na kapag sakaling anumang sitwasyon o anong gagawin natin, dapat ito kaugnay sa kung ano ang nasa laman ng ating puso. Tama ba ako? Yes. Gaya na rin sa pusong papel, malamang dapat pamagat mo o na yung susulatin o pipiliin, dapat kaugnay ito sa puso. Kasi kapag konektado ang pamagat mo o ang paksa mo sa iyong puso, mas madali mo lang mabahagi o mabigay ang iyong opinyon, puro katotohanan at walang maling na ipapanggit. Basta galing sa Salamat, Ginoong William, sa iyong opinion. Yun ay, kasi sa sinabi ni Lilihan, sa kanyang sariling opinion, yun ay tama. Kasi, dapat talaga sa pumili ng paksa malapit sa iyong puso, dapat ito ay mapatotohanan. Dapat ito ay makatotohanan ng paglalakad ng mga kaisipan mo. Wala. Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Ang nabunot ko ay bumuo ng thesis statement o makayag na thesis. Para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa thesis statement o makayag na thesis ay dito mo, di ba, gagawa ka ng Gagawa ka ng thesis, tapos ipapahayag mo ito sa harap ng mga tagapakinig para mas maintindihan nila ang iyong Maraming salamat. Bumuo ng pahayag na thesis. Mas madaling maunawaan agad ng mga mababasa kung ano ang pinapanitindigan ng may akda sa kanyang posisyong papel. Dapat ito ay dapat galing sa iyong puso o para madaling maunawaan ang iyong ginawang posisyong papel.
magsimula ng panimulang panaliksik. Magsimula ng panimulang panaliksik hindi sa isang napiling paksa. Para sa iyo, Ginoong Ian, ano ang iyong opinion sa iyo, Binasa? Kung wala, pwede ka nang umupo sa iyo. Magsimula ng panimulang pananaliksik hinggil sa napiling paksa. Ito ay sapat na ebidensya sa iyong posisyon. Maghanap, kung wala kang matinong mahanap na ebidensya, pwede kang maghanap sa website at iba pa ng para mas maayos at para mas maunawaan nila ang iyong ginawang posisyong papel. Pwede ka bang pumunta dito sa harapan ng company ko? Ang nabunod ko ay buuin ang balangkas na okay. Bago ka makabuo ng posisyong papel ay una, maghanap ka muna ng mga informasyon na gusto mong talakayin para makabuo ka ng balangkas ng posisyong papel. Yan lang po. Panglima, pagpapatuloy sa pangangalang ng mga kakailangang ebidensya. Maaari ka bang pumunta sa harapan ng lahat? Dito, Dito, nakasulat na dapat magpapatuloy sa pangangarap ng mga kailangang ebidensya. Tama. Bakit? Kasi lahat ng ating sasabihin ay dapat suportado ng mga ebidensya o datos na ating nakakalap. Paano tayo papaniwalaan kung walang ebidensya na magpapatunay sa ating opinyon, sa ating salita, sa nais nating ipahiwatig o alam sa isang tao o mamabasa? Diba? Hindi. So dapat meron tayong datos o ebidensya na mas lalong makapaniwalaan o maunawaan ng tagapakinig. Kagaya ng sinabi ni Lihan, dapat ang iyong posisyong papel, ito ay mapagkalitiwalaan. Iwasan ang mga datos, ang mga sariling opinyon lamang. Ang mga uri ng impormasyon. Uri ng impormasyon. Paniwalang impormasyon at pangkalahatang kaalaman tungkol sa paksa. Mga pag-aaral hinggil sa paksa o isyu. Magpapakatiwalaang artikulo, napapanahong isyu o pahayag statistika. Panimulang impormasyon at pagkalatang kaalaman tungkol sa paksa ay yun na yung mga nakuha mo sa pagpananaliksik tungkol sa yung paksa, mga nakuha mong ebidensya at mga impormasyon. Ang mga pag-aaral hinggil sa paksa, yun na yung mga sa English ay yung mga study mo tungkol sa paksa. Mapagkakatiwala ang artikulo, napapanahong
issue pahayag statistika, ay yun yung mga ebidensya na mapagkakatiwalaan upang ma-depensa mo ang iyong paksa or yung posisyon na papel. Yun lang po. Ang susunod naman ay uri ng sangguniang maaaring gamitin. Pwede nyo gamitin ay talatiningan, encyclopedia, handbook, aklat, ulat ng pamahalaan, journal na pang-akademiko, pahayagan, magazine, telebisyon, sangay ng pamahalaan at mga organisasyon at organisasyon ko sa mga Dito naman tayo sa panghuli namin talakayin. Kung saan kami ay magpapalaro na kami ay magbibigay ng balon. Kayo ay magpapasa-pasa. Tapos, kanta tayo ng Bahay Kubo. At kung sino yung Sino yung huling nakahawak ng balon, siya yung siya yung magbigay ng sarili niya opinion. Bye! Wait lang. Wait lang. Nagahimik kayo lahat. Ang muling nakahawak ng balon ay bubunot dito ng isa sa mga sample dito at sample i-explain mo ay bigyan yung sarili mo. Kanta. Magsimula na tayo. Bahay Kubo, kahit musik, ang halaman doon ay sari-sari, si kamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw at patanin, purol patula, purol kalabasa, at mayroon pa, kamalus-lus asa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Stop! Kaysa dito. Ayan. Basahin mo, tapos ay, ilalagay mo pa Ipahaya ko ilahan ang unang ulol ng iyong posisyon o ipaliwanag. Okay, ulit. Ipahaya ko ilahan ang unang punto ng iyong posisyon o ipaliwanag. Saan mo palagay nabilang ang young statement? Sa palimula, sa paglalakad ng iyong posisyon o pangatwiran tungkol sa isyo, paglalakad ng counter argumento o argumento tumututol. Dito sa paglalakad sa Aalamin natin mamaya kung tama ba yan. Pagpatuloy natin ang laro. Bahay Kubo, kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari, si
kamaas at talong, sigarilyas at mani, sitaw at patani, undod patula, bubot kalabasa. Stop! Francis, mali ka na ba? Pumunta dito sa harapan. Pumunta ka na basta. Basahin mo sa naglahay sa amin. Lahat ng mga kinakailangan impormasyon para mapasubili. Sa balihan ng binanggit na counter agreement. Para sa'yo, Ginoong Kerkota, saan siya nabibilang dito? Sa akin. Ikaw ay manay. Ikaw ang lalagay. Kagway. Yan ba? Tama. Para sa'yo, saan siya nabibilang siya? Maaari mo na ilagay sa panimula. Maraming salamat, video ko Cartusia. Welcome. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, si kamaas at talong, sigarilyas at mani, sitaw at patani. Guys, ano to? Basahin mo, ano ito? Okay, kasi ang nabunot ko ay ang bibigay ng daigdig paunang paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit mahalaga itong pag-usapan. Para sa'yo, saan siya nabibilang? Maraming salamat, Ginoong Aliko. Pagpatuloy yun na. Okay, kanta. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, sigamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw at patani. Maaari ka magpunta dito sa halaman, Ginoong. Basahin mo. Magbigay ng mga plano ng gawain o plan of action na nakakatulong sa pagpapabuti ng kaso o isyu.
Basahin mo ang pili mo. Patunayang mali o wala katotohanan ng mga counter-argument kasi yung Huwag ka tumawa. Tingin mo. Ano kaya yun? Maraming salamat. Basta. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas. Stop! Ano ka ba? Makinig kayo lahat. Basahin mo, Romeo. Makilala ang posisyon, papel sa inyong istan o profesyon tungkol sa isyo. Para sa iyo, Ginoong katakutan, saan siya nabibigyan ng daan? Maraming salamat, Ginoong. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sikaw at patanin, kondol patulak, tubog sa labasa, at saka mayroon pa napadusnos asa. Tumigil! Mark. Mali ka ba pumunta sa harapan, Ginoong? Ipahayag o ilahat ang mula unang punto hanggang sa pangatlong punto na inyong posisyon o paliwanag. Para sa iyo, saan siya nabibigyan ng daan? Maraming salamat. Sige, basta. Ay, tubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at talong. Okay, stop. Idrek. Bahay kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong,
bigas at mali. Sitaw, bata, kanin. Putol, patula. Tumigil. Maaari ka ba sumunod sa harapan? Basic na. Magbigay ng mga patunay para mapagtibay ang iyong ginagawang panunod. Tumigil. Tumigil. Signal na signal. Maglahat ng mga patunay at ebidensya na inaasong sa mapagkatiwalaang sanggunian. Pagpatuloy. Ayusin niyo pagbigay ng itapon. Ilan ang mga argument tungkol sa mga lahat ang paksa. Sa paggawa ng posisyong papel, dapat ikaw ay masisimula sa palimula. Paglahad ng iyong posisyon. Paglahad ng counter-argument o mga argumento tumututol o tumukontra sa iyong thesis. Paglahad ng iyong posisyon o pangangatwiran tungkol sa isyu. At ang panguling konklusyon. So, sa palimula, meron itong tatlo. Sa tingin niyo, tama ba ito o hindi? Tama. Check na Basahin po. natin. Check na po. Basahin natin. Basahin natin lahat. Ito, lahat. Sa tingin niyo, tama ba ito? Saan ito na bilang? Maaari ba kayo, kahit isa, Mabalin. tumayo ang gusto pumunta sa harapan? At palitan kung saan ito tama. Go, Barry. Go, Barras.
Very good. Dito naman. Basahin ka. Basahin natin lahat. Pahayag o iyalan Ang unang Pakiulit lahat. Ipahayag ko lahat ang mula unang mundo hanggang sa pangatlong mundo ng iyong posisyon o paliwanag. Sa tingin nyo, ito ba ay tama o hindi? Tama. No, hindi. Tama. Hindi. Mali. Nagbibilang niya sa akin. Sa paglalahad ng Sa paglahad ng iyong posisyon. mula unang punto hanggang sa pangatlong punto. Mali po yan. Ito ay nasa yan mula. Hindi. Sa katawan nila. Ito. Volunteer kung sino. Winter, pwede Mali. niya. Sino pa gusto? Magpatuloy. Ito, sa tingin nyo tama ito o hindi? Tama. Basahin mo. Sige. Lalahad sa paksa. Ilaban ang paksa. Ilan ang paksa? Sulitiran. Sabi ng kamay. Yan ay tama. Yan lang. Sorry. Sa ikalawang hakbang sa paggawa ng posisyon papel na paglahad ng mga pre-argument ito o mga argumento tumututulong kumukontra sa iyong thesis. Ito, sa tingin nyo, ito ba ay tama o hindi? Tama o hindi? Tama rin, tama. Babasahin ko. Magbigay ng maikling ng paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit mahalaga itong pag-usapan. Sa tingin nyo, nabibilang ba ito sa paglahad ng counter-argumento o hindi? Hindi. Hindi, yan ay yung panghuli. Yan ay Correct. Yes. tama ba? Oo. Alamin natin. Pero, Hindi na wala. Yun ako ay mali. Pasensya na. So, ipahayag mo yung hadang mula unang punto hanggang sa pangatlong punto ng iyong posisyon o paliwanag. Ito ay nasa counter-argumento o hindi? Meron. Hindi. Hindi. ilan yan dyan? Para madali, ibibigyan na lang namin ng ang tamang sagot. Oo, sa tamang sagot ng panimula sa counter-argumento, sa konklusyon at paglahad ng iyong posisyon o mga nilay. Ibibigay ni Miss Dawn ang toong sagot. Ang paglalahad ng counter-argumento o mga argumentong tumutugol o kumukontra sa iyong thesis. Ang una, ilahad ang mga argumentong tutol sa iyong thesis. Pangalawa, ilahad ang mga kinakailangang impormasyon para mapasukalian ang binanggit na counter-argument. Pangatlo, patunayang mali o walang katotohanan mga counter-argumento ng iyong dinilahad. Pang-apat, pagbigay ng mga patunay para magpatibay ang iyong ginawang panunulig sa Pangatlo, paglalahad ng iyong posisyon ng pangangatwiran tungkol sa isyu. Nabibilang dito ang paghayag o ilahad ang unang punto ng iyong posisyon ng paliwanag.
Ipahayag ko yung lahat ng kalawang punto ng iyong posisyon paliwanag. Paglahad ng ikatlong punto ng iyong posisyon ng paliwanag. Nabibilang dito ang paglahad ng matalinong pananaw tungkol sa ikatlong punto. Paglahad ng patunay at ebidensya na hinamo sa mapagkakatiwalang sanggunian. At punta naman tayo sa konklusyon. Nabibilang sa konklusyon ang paglahad muli ng iyong argumento o thesis. Pagbigay ng mga plano ng gawain o plan of protection na makakatulong sa pagpabuti o kaso o issue. Yan lahat ang sa paggawa ng posisyong papel. May naiintindihan ba kayo? Lahat. Sa pagsulat ng posisyong papel, sa panimula, dito ilalahad ang paksa. Nabibilang din dito ang pagbigay ng paunang paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit mahalaga itong pag-usapan. Ang panghuli na nabibilang sa panimula ay ipakilala ang thesis ng posisyong papel o yung style sa posisyon tungkol sa issue. Yan ang nabibilang sa panimula. At ang nabibilang naman sa pangalawa na paglalahad ng counter-argument o mga argumentong tumutungkol o kumukontra sa iyong thesis ay ang paglahad ng argumentong tutol sa iyong thesis, ang paglahad ng mga kinakailangang informasyon para pagsubalian ang binanggit ng counter-argument, ang pagpapatunay mula sa walang patutukan ng mga counter-argument na iyong inilahad at ang pagbigay ng mga patunay para mapagtibay ang iyong ginagawang panunulita. At sa pangtatlo na parte ng paggawa ng posisyong papel ay ang paglahad ng iyong posisyon o pangangatwiran tungkol sa issue. Nabibilang dito ang paghayag o paglahad mula unang punto hanggang sa pangatlong punto ng iyong posisyon ng paliwanag. Paglahad ng iyong matalinong pananaw sa unang punto. Maglahad ng mga patunay at ebidensya na hinakaw sa mapagkakatiwalang sanggunian. Ipahayag o ilahad ang pangalawang punto ng iyong posisyon ng paliwanag. At sa konklusyon, ilahad muli ang iyong argumento o thesis. Nabilang din sa konklusyon ang paglahad muli ng argumento sa thesis. At magbigay ng mga plano ng gawain o plan of protection na makakatulong sa pagpapabuti ng kaso o issue. At ang panghuli sa konklusyon ay ang pinakabisa at pinakasimpleng paraan ng pagwawakas ng mga posisyong papel sa pamamagitan ng muling pagbanggit sa thesis sa ibang paraan ng paglalahad nito at ang pagtatalakay sa mga maging implikasyon nito. Yan lahat ang paggawa ng posisyong papel. May naiintindihan ba kayo? Pamagat? Hindi. Panimula. Paglalahad ng counter-argument o mga argumento tumutungkol o kumukontra sa issue. Lahat ng posisyon Conclusion. Yan yung apat na
bahagi ng paggawa sa posisyong papel. Yan ang pinaka-importante sa paggawa ng posisyong papel. Natapos na kami at magbibigay kami ng magbibigay kami ng pasuri. Pwede ba kayong kumuha ng isang 1/4 papel? Ito ay napaka-sayo. 1 to 10. Ano po ang iyong pagsusunod ito na multiple choice Ito ay tama at mali. Okay. Salamat. Unang bilang. Sa pila, Joy. 10. Hindi na ba kayo? Unang bilang. Ang pagsulat ng posisyong papel ay isang paraan upang ipahayag ang paninindigan. Tama o mali? Again, ay, okay, ulit. Ang pagsulat ng posisyong papel ay isang paraan upang ipahayag ang paninindigan. Tama o mali? Tapos na ba? Tapos na po. Pangalawang bilang. Ang posisyong papel ay maaaring magkaroon ng higit sa isang panig sa isang isyo o sakit. Tama o mali? Ang posisyong papel ay maaaring magkaroon ng higit sa isang panig sa isang isyo o sakit. Tama o mali? Uulitin ko lamang sa pangalawang kasi. Ang posisyong papel ay maaaring magkaroon ng higit sa isang panig sa isang isyo o usapin. Tama o mali? Ito ay nasa pangalawang bilang pa lang. Tapos na po. Pangatlo. Pangatlo po. Pangatlo. Layunin ng posisyong papel ay ang kumbinsihin ang mga mambabasa ng may saysay at isa ang mga argumentong
kanila. Tama o mali? O ulitin ko. Layunin ng posisyong papel ay ang kumbinsihin ng mga mambabasa ng may saysay at bisa ang mga argumento inihabit sa kanila. Tama o mali? Pang-apat. Pang-apat, ang argumento ay nagpahayag at gumamit upang manghikayat ang mga impluensya ng iba upang ipaliwanag ang mga dahilan sa pag-ibig sa isang posisyon. Ulitin ko. Ulit po. Pangapan na ba ito ng dito? Ang argumento ay isang pahayag na gumagamit upang manghikayat at mangimpluwensya ng iba o upang ipaliwanag ang mga dahilan sa pagpili sa isang posisyon. Tama o mali? Anong bilang natin? Panglima na po. Ang posisyong papel ay salaysay na naglalahad ng mga opinyon tungkol sa partikular na paksa o usapin. Ang posisyong papel ay salaysay na naglalahad ng mga opinyon tungkol sa partikular na paksa o usapin. Tama o mali? Oo. Okay na? Okay na po. Pang-anim na po. Layunin ng posisyong papel ay ang kumbinsihin ng mga mambabasa ng may saysay at bisa ang mga argumento ihain sa kanila. Tama o mali? Pakiulit po. Layunin ng posisyong papel ay ang kumbinsihin ng mambabasa ng may saysay at bisa ang mga argumento ihain sa kanila. Pang-pito. Tapos na. Ang posisyong papel ay pagsasalit ng tekstong argumentatibo at tekstong persuasive. Ang posisyong papel ay pagsasalit ng tekstong argumentatibo at tekstong persuasive. Tama o mali? Gusto na po. Pang-walo. Karaniwang ginagamit ng malalaking organisasyon ng posisyong papel upang isa publiko ang kanilang opisyal na paniniwala, paninindigan o rekomendasyon. Tama o mali? Pang-siyam. Hindi kailangang pag-aralan mabuti ang pagbuo ng mga argumento at organisasyon ng papel. Hindi kailangang pag-aralan mabuti ang pagbuo ng mga argumento at organisasyon ng papel. Tama o mali? Number 9. Opo. Ang pang-sampo ay hindi tama o mali. Ito po ay statement. At pili na po kayo kung ano yung tama. Sige po. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng katangian ng posisyong papel maliban sa isa. Naglalarawan sa isang partikular na isyo at Naglalarawan sa isang partikular na isyo at ipinaliliwanag ang basihan sa likod nito. Gumagamit ng mga personal na banat o pagpapikos upang pulaan ang kabilang panig. Gumagamit ng mga Excuse me po. ABCD. Okay, ulit po. Ulit. Ang
mga sumusunod ay halimbawang layunin at dapat tandaan sa posisyong papel na limang sa isa. A. Kailangan pag-aralan mabuti ang pagbuo ng mga argumento. B. Kailangan alam ang argumento ng kabilang panig. C. Kailangan may paalam sa mga mambabasang kasapatan ng kaalaman tungkol sa paksa. D. Kailangan bumatay palagi sa personal na karanasang tiyak na makapagpapatibay sa posisyong pinaglalaban. Ang mga sumusunod ay halimbawang layunin at dapat tandaan sa posisyong papel na limang. Gusto po. Basa po sa Alay mo sa phone. Sige. Paano? 4. Bali, number 2. Ang aming pasulit ay 20 puntos. Pero ginawa lang namin na 10. At yung 10 puntos po ay gagawa kayo ng sariling posisyong papel. Kami ay magbibigay lamang ng pamagat at gagawa ninyo ng posisyong papel. Okay. So, ang ibibigay ko na pamagat is yung droga. About po sa droga. Bigyan niyo yan na posisyon. Sa... Gani ako? Control po. Dapat may pagimula yung dito at dito at posisyon. Yung may apat na baha, yung paggawa ng dapat dito. Dahil mataas ang iyong hirap ay profit ay Sige po. Proceed na po sa pangalawang grupo. Maraming salamat lahat. Okay, mga ban, Brokoy. Salamat po. Proceed na grupo. Dulo, kami na.